Kumakalap pa ng sapat na datos at basehan ng isang grupo ng mga dating opisyal ng gobyerno para sa posibleng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. kaugnay sa umano'y paglabag nito sa konstitusyon. Tumatak kasi sa kanila ang mga naging revelasyon ni Saldico at ang pagpapatunay raw ni Senadora Amy Marcos sa umano'y iligal na paggamit ng droga ng Pangulo. Una na rin naghain ng impeachment complaint si Cavite Representative Kiko Barsaga laban sa Pangulo kaugnay ng corruption scandal. Narito ang balita. Sa paglutang ni ex-Representative Saldico sa pamamagitan ng video confessions sa unang pagkakataon mula nang pumutok ang issue ng flood control projects at budget scandal, mabibigan na revelasyon ang kanyang isiniwalat. Pinakamalaki na rito ang umano'y utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pag-insert ng 100 billion pesos infra projects sa 2025 General Appropriations Act o GAA. At nito lamang Lunes, kasabay ng Transparency for Better Democracy Rally ng Iglesia ni Cristo, ibinunyag ni Senadora Amy Marcos ang pagkakalulong umano ng Pangulo sa ipinagbabawal na droga. Habang alegasyon pa rin maituturing ang mga ito, naniniwala ang ilang dating opisyal ng pamahalaan na posible na itong maging grounds para ma-impeach si Marcos bilang Pangulo ng bansa. Ayon kay Attorney Manuelito Luna, dating commissioner ng Presidential Anti-Crime Commission, hindi ganap na inosente ang Pangulo pagdating sa issue ng budget insertions, lalo pa at siya ang pinakahuling bubusisi ng pambansang pondo. Paliwanag ni Luna, kung tutuusin, hindi lamang sa paglagda ng 2025 budget insertions nagkamali si Marcos, kundi maging sa 2023 at 2024 budgets din. Kasi ng 2023, 2024, and 2025 budgets na naging GAAs, maraming insertions doon irregular insertions. So, merong first insertion sa NEP, okay lang yon, regular yon. Pero may mga PICAM insertions, meron din insertion during the plenary sa HGAP crafting, amendments. So, hindi man lang binito ni President yung 2023 insertions and 2024 insertions. Hindi pwedeng magugas kamay si Presidente na wala akong alam because the budget, it takes him to scrutinize and to approve the budget and to veto. Hindi niya pinito yung mga insertions na yon, yun ang kanyang pananagutan. Whether or not that is plunderous, it depends now kasi nasa pwesto pa siya, hindi pwede siyang kasuhan ng plunder. But for purposes of impeachment, impeachable siya because of the constitutional violation. Dagdag naman ni former Secretary of the President on Political Affairs at dating Negros Oriental Representative Jacinto Paras, impeachable grounds din laban kay PBBM ang mga naging aligasyon ni Senadora Amy laban sa kanyang kapatid. Bukod sa ito ay betrayal of public trust. Ani Paras, obligasyon ni Marcos na ipaalam sa publiko, lalo na sa mga botante ang anumang issue sa kanyang kalusugan. That issue has been denied already. Yung nilabas nila ni Maharlika, nila Harry Roque na video, there was deniability, pero mukhang in-appear ni Amy Marcos that his brother, since time immemorial, was already doing drug by drug addict. Kawawa naman ang bansa natin. Sino pang mag-invest sa atin? Sino pang titingala sa ating bansa? Sa kabila nito, wala pa raw eksaktong panahon kung kailan sila posibleng maghain ng impeachment complaint laban kay Marcos. Anila, kailangan pa rin ng mabusising pag-aaral at pagkalap ng ebidensya bago gawin ang naturang hakbang. And some others, we are still thinking, we are not yet sure pa. Kasi we have to gather enough basis. Hindi ito basta-basta. From our experience with Bautista, we gathered, I think, this stick of documents, volumes upon volumes of documents before we filed it. Kasi it's not just filing. You have to be sure that it will merit attention of the House and it will prosper. Otherwise, sayang lang yung effort mo, magiging katawa-tawa lang. At saka, babalikan ka sasabihin na you're just harassing the respondent, wala ka palang basis. So, marami pa pong grounds. We have compiled siguro mga 20 grounds for impeachment. But we're just waiting for the proper time.
kailangan pa rin daw nilang isaalang-alang ang 1-year bar pagdating sa pagsusumite ng impeachment complaint, lalo pa at una nang nakapaghain nito si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Matatandaan na hindi na ipagpatuloy sa Senado ang pagdinig sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte matapos ding katigan ng Korte Suprema na may paglabag ang reklamo sa 1-year bar na itinakda ng konstitusyon. Sa kasalukuyan, pinag-aaralan na rin daw nila ang posibleng pakikipag-usap kay Barzaga upang bawiin ang inihaing impeachment complaint at magsumite ng bago kasama na ang kanilang grupo. Wala pa mang timeline para rito, target daw nilang magawa ito sa lalong madaling panahon, lalo pa at may kulang-kulang 3 taon na lamang sa termino ni PBBM. Para sa EuroTV News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino.